Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Praise the Lord. At bago po tayo mag-aral ng salita, dalisay at purong-purong salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, tayo po muna manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Opo, dakilat papagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at makapanayang pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Kristo, sa pangungulit panalamin po ng ginagalang mahal Pastor, Wilder Estrada Almeria, and Time Prophet, bagong lahat, mahal na Panginoon, kami po yung sana pang humingi kapatawaran sa lahat ng pagkukulang namin sa iyo, mga bagay na sambit na isip na gawa na hindi po naging kaaya-asa yung pananampapan. Lubusan niyo pong patawarin bawat saan malapin noon maging yung panglingkod, malapin noon sa gana akin, wala pong magagawa malapin noon. Subalit malapin noon, muli kami po nagpapabot na noon ang pasasalamat sa iyong paglangis, malapin noon sa bawat yugto na yung bananagawa ay malapin sa lugar na ito. Maraming salamat malapin noon. Lalo tigit malapin sa dakilang pagkilos sa aming kalagitnaan, nagpapatunay ikaw ang Diyos na buhay, na yung patuloy sinasamba at pinapapurihan, malapin noon sa balay ministeryo ito, malapin Jesus, hallelujah. At minsan na pa malapin noon sa iyo, makapangyarihan pangalan, malapin aming sama-samang sinasaway, anumang hadlang sa aming kalagitnaan, cast out in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoong Kristo. Tayo po makaupo mga minamahal. Praise the Lord, hallelujah. At akin pong pinapaabot ang pinakamataas sa pagpupuri, pagdadakila, pagsamba. Walang iba kundi sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Praise the Lord, amen. The one true God that we serve in the name of our Lord God and Savior Jesus Christ. And we give double honor and respect to the prophet of our loving God, our beloved pastor, evangelist Wildy Almeida. Praise the Lord, our dear Papa. And we always remember in church the blessed teachings po of our beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, our dearest mama. Praise the Lord. And we also give honor and respect sa lahat po ng mga buong sambayanan po na ating beloved parents in the Lord, mula sa panganay, sa panguna po ng ating beloved Ate P, beloved Minister June. Praise the Lord. Beloved Ate Ted, beloved Minister Lou. Praise God. Hallelujah. Beloved Kuya Pogs, beloved Ate Tin. Praise God. Kuya Riggs, Ate Lala, sa lahat po ng mga anak hanggang sa kaapu-apuhan na ating ginagalang mahal pastor, mga in-laws, sa aking beloved wife, sa lahat po ng mga pamangkin, mga naririto. Praise the Lord, pagpalain po tayong lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa lahat po ng mga nangangasiwa na nakatalaga po sa lugar na ito, sa panguna po natin beloved Ordained Preacher, kay Louie Angeles. Praise God, sa lahat po ng mga matatapat, mga manggagawa, mga awit, mga manunugtog. Sa inyo pong lahat, kung may mga bisita, welcome to the royal family of our loving God. Praise God, hallelujah. At sa inyo pong lahat, mga live stream viewers, praise the Lord, pagpalain po tayong lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord, hallelujah. Tunay nga po mga minamahal na hindi natin pwedeng tanggihan mga minamahal, amen, ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang ating pag-uusapan mga minamahal sa umagang ito, mga minamahal, ay ang tunay na pagkatakot sa mahal na Panginoon. True fear in the Lord, amen. Ang tunay na pagkatakot sa mahal na Panginoon, amen. Kagaya mga minamahal, pag tayo tinanong na magbigay ng mensahe, mga minamahal, dahil tayo ay may tunay na pagkatakot sa ating pinakamamahal na Panginoon, amen, kailangan tayong magbigay at magdala ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Tunay na pagkatakot sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen. Nasa panahon tayo ngayon, mga minamahal, na marami na pong kaganapan sa ating mundo, hindi lang po dito sa Pilipinas, mga minamahal, kailan lang, marami pong mga delubyo na naganap, mga minamahal, sa ating bansa at sumunod po sa ibang bansa, maging sa Estados Unidos, mga minamahal, mga malalakas na mga hurricane na kung ating napakinggan sa mga balita, yung mga hurricane na ito yung mga mas lalong lumalakas, mga minamahal. Hindi lamang sa Estados Unidos, maging sa iba't ibang parte ng mundo, mga minamahal, nandiyan ang mga sunod-sunod ng mga dilubyo, mga minamahal. At bawat dilubyo, mga minamahal, bawat kaganapan na nangyayari sa ating mundo, mga minamahal, anong dinudulot nito sa sangkatauhan, mga minamahal? Unang-una, mga minamahal, nagdudulot ito ng pagkatakot. Pagkatakot sa lahat, mga minamahal, ng mga mamamayan. Amen. Natatakot sila sa kanilang kinabukasan, natatakot sila para sa kanilang mga buhay. Amen. Andiyan yung pagkatakot, mga minamahal, na maaaring mawala ang kanilang mga hanap buhay. Marami mga pagkatakot na naidudulot ng mga kaganapang ito o mga pangyayari sa ating mga buhay. Subalit, mga minamahal, ang pinakamahalaga na pagkatakot ay walang iba kundi ang pagkatakot sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Amen? Itong klase ng pagkatakot na ito, mga minamahal, ay nagdudulot ng pagpapala. Kung yung pagkatakot dito sa mundo na nararanasan natin sa bawat sitwasyon, bawat dilubyo, mga minamahal, ay nagdudulot, mga minamahal, na negatibong aspect o na negatibong epekto, mga minamahal, itong pagkatakot natin pag-uusapan, mga minamahal, ay magdudulot ng pagpapala sa bawat mananampalataya ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin po muna natin, mga minamahal, ang ating pinaka-main verse, Psalms chapter 86.
verse 11, praise the Lord. At sundan po ng Deuteronomio 10:12, praise the Lord. Dito po sa mga awit 86, versikulo 11. Ituro mo sa akin ang iyong daan, O Panginoon. Lalakad ako sa iyong katotohanan. Ilakip mo ang aking puso sa pagkatakot sa iyong pangalan. Dito po sa Deuteronomio 10, talatay 12, ganito po ang pagkasulat. At ngayon, Israel, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos. Lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan at ibigin mo siya at paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi po dito sa English, teach me thy way, O Lord, I will walk in thy truth. Unite my heart to fear thy name. Amen? Kailangan buuin natin. Idalangin natin sa ating pinakamamahal na Panginoon na buuin ang ating pinakamamahal na Panginoon ating mga puso. Bakit sinasabing idalangin natin na buuin ng ating pinakamamahal na Panginoon ang ating mga puso? Dahil nga sa mga agam-agam, dahil sa mga takot, amen, na maaari maramdaman ng isang nilalang o ng isang tao sa mundong ito dahil sa mga iba't ibang kaganapan o mga pangyayari sa ating kapaligiran o maging sa ating mga buhay, mga minamahal, ay maaaring mahati ang ating pagkatakot. Amen. Amen. Maaaring mahati ang ating pagkatakot, kaya idalangin daw po natin, mga minamahal, kagaya ng dalangin ni David, mga minamahal, teach me thy way, O Lord. Ituro mo sa akin ang iyong daan, mahal na Panginoon. Lalakad ako sa iyong katotohanan. Walang ibang lalakaran ng isang tunay na Kristiyano kundi ang katotohanan. At sino ang katotohanan, mga minamahal? Sabi sa banal na kasulatan, ang katotohanan ay walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Jesus is the way, the truth, and the life. Amen? Siya ang daan, siya ang katotohanan, at siya ang buhay. Amen? Yun po, mga minamahal, ang sinasabing katotohanan dito, mga minamahal. Ilakip mo ang aking puso sa pagkatakot sa iyong pangalan. Susundan po natin dito sa Deuteronomio, mga minamahal. And now, Israel, what doth the Lord thy God require of thee? But to fear the Lord thy God. Matakot daw tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At pagkatapos na tayo magkaroon ng pagkatakot sa ating pinakamamahal na Panginoon, ay doon lamang tayo magkakaroon ng tamang paglakad. To walk in all His ways. Dahil kung ang isang mananampalataya ay walang tunay na pagkatakot sa ating pinakamamahal na Panginoon, ay mahirap kang lumakad ayon sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Bakit, mga minamahal? Dahil mauunahan ka ng sarili mong lakad, yung mga man's way natin, mga minamahal. Subalit kung tayo ay may tunay na takot o pagkatakot sa ating pinakamamahal na Panginoon, amen, tayo daw ay lalakad ayon sa kalulatian at kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen. Ipinamamanhik ng ating dakilang Diyos sa mga Israelita, mga minamahal, to love Him and to serve the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Pinamamanhik ng ating pinakamamahal na Panginoon sa mga Israelita. At sa ating kapanahunan, tayo yung tinatawag ng mga modern Israelites. Everybody shout, praise the Lord. Amen? Ang salitang ito, mga minamahal, sa lumang tipan, yun din po, mga minamahal, ang salita ay para sa atin din naman, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Amen? At sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, matakot daw tayo sa Kanya. Because fearing God leads to loyalty and obedience. Fearing God leads to loyalty and obedience. Kapag may takot tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon, amen, our loyalty will be to our loving God. Amen. Amen. Magkakaroon tayo ng tunay na pagsunod sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Our obedience will only be to our loving God. At yun ang ipinapamanhik ng ating dakilang Diyos sa mga Israelita. Sa bayan ng Israel, mga minamahal, na walang ibang katakutan ang bayan ng Israel kundi ang nag-iisang Diyos lamang. Everybody shout, praise the Lord. Amen. At tayo ay tinuruan po ng ating ginagalang mahal pastor, beloved pastor, mga minamahal, na banal na iglesyang ito, na walang iba tayong katakutan, mga minamahal, hindi yung mga bagay hindi yung makapangyarihan dito sa mundo, mga minamahal, kundi ang nag-iisang Diyos lamang. Ang pangalan niya ay Hesus Kristo. Everybody shout, praise the Lord. Minsan, ang problema sa mga anak ng mga Panginoon, kahit na sila ay mga Kristiyano na, o kahit na tayo ay mga Kristiyano na, mga minamahal, minsan binibigyan natin ng higit na timbang o higit na halaga o puwang ang mga makamundong takot natin. Amen. 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 Katulad minsan, mga minamahal, lalo na yung mga magulang, minsan natatakot tayo, nangangamba tayo. Amen. Binibigyan natin na mas malaking puwang o timbang yung pagkatakot natin para sa kinabukasan ng ating mga anak o kinabukasan natin, mga minamahal. Minsan daw, mga minamahal, kahit na mga tunay na mga Kristiyano na mga minamahal, mas binibigyan nila ng higit na puwang o timbang yung mga makamundong takot natin. Amen? We give more weight to the
bigness of our circumstances rather than giving more weight to the bigness of God. Amen? Alalahanin po natin, mga minamahal, ano pong sabi ng ating ginagalang mga pastor, mga minamahal, we serve a big and mighty God. Amen? Mas malaki, mga minamahal, ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos kaysa ang mga problema. Amen? Kaya i-challenge daw natin ang problema, mga minamahal, o problema, mas malaki ang aking Diyos na sinasamba. Everybody shall praise the Lord. Amen. Kaya sa tuwi-tuwi na mga minamahal, tayo tinuturuan na laging manalangin, mag-ayuno, mga minamahal, upang sa gayon, mga minamahal, ay hindi po tayo ma-overcome ng mga takot dito sa mundong ito. Everybody shall praise the Lord. Amen. We have to give more weight to the bigness of God rather than the bigness of our circumstances. Everybody shall praise the Lord. Amen. We fear circumstances so much because we fear God so little. But if we fear God that much, mga minamahal, yung circumstances natin ay hindi na magkakaroon o magiging, yung fear natin sa mga circumstances ay magiging maliit lamang. Everybody shall praise the Lord. Amen. So if we put more importance or weight on our fear to our loving God, the more that He will make our fears on earth lesser. Amen. Because we will be overcomers. Gaya ng sabi na ba ng kasulatan, mga minamahal, tayo ay tinawag ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, the moment that we are called to be His sons and daughters, we are overcomers. Magiging mapagtagumpay daw tayo, mga minamahal, dahil mas malaki ang ating dakilang Diyos. Mas makapangyarihan ang ating dakilang Diyos na sinasamba. Everybody shall praise the Lord. Amen. Alalahanin po natin sa lahat ng ating mga pagdadaanan sa ating buhay, magiging mapagtagumpay tayo dahil ipinangako yan ng ating dakilang Diyos. At kung ang mahal na Panginoon, ang nangako, mga minamahal, Kanya itong tutuparin. Ang pangako ng mahal na Panginoon, we will be overcomers kung nasa atin ang tunay na pagkatakot sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Kaya sa tuwi-tuwi na mga minamahal, sa bawat pagtitipon ng mga banal na anak ng mahal na Panginoon, amen, hindi na po bago sa atin ang mga patotoo, mga naririnig natin mga patotoo kung paano ang mga kapatid po natin, mga minamahal, ay nagiging mapagtagumpay sa bawat pagsubok na kanilang kinakaharap. Amen? Amen? Maging sa mga panahon, mga minamahal, na akala nila sila'y mahuhulog na, mga minamahal, tayo mahuhulog na. Amen? Sa mga panahon, akala natin iniwan na tayo o hindi na, malayo na yung presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit nung nagkaroon tayo ng tunay na pagkatakot, mga minamahal, tayo ay nagpakumbaba sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Unti-unti dati nararamdaman ang kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. At iginagawad na ng ating dakilang Diyos ang tagumpay sa bawat isa sa atin. Everybody shall praise the Lord. Amen? Kagaya ng sinabi, mga minamahal, sa Proverbs chapter 1, verse 7, mga minamahal, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Amen. Wisdom daw, mga minamahal, hindi po yung man's wisdom dahil marami pong klase o kategorya ang wisdom na sinasabi, mga minamahal, tinatawag tayong man's wisdom, mga minamahal, or worldly wisdom, or earthly wisdom. May tinatawag din po tayo, mga minamahal, na wisdom that comes from the Lord. Amen? At anong sabi sa James chapter 3, wisdom that comes from above is first pure. Amen? Peaceable, mga minamahal. Amen? May kapayapaan, may kapanatagan, mga minamahal. Yan daw ang tunay, mga minamahal, na karunungan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Purong-puro, mga minamahal. Amen? Minsan, ang karunungan dito sa mundo, mga minamahal, maraming mga kapamaraanan, maraming pasikot-sikot, mga minamahal. Amen? Maraming mga kapamaraanan bilang tao, mga minamahal. Subalit, ang karunungan nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon, ayon sa banal na kasulatan, mga minamahal, ito ay puro. Amen? Ito ay magbubunga ng kapayapaan. Everybody shall praise the Lord. Amen? Everybody shall praise the Lord. Kayo, ano ang dapat natin mga katakutan, mga minamahal, bilang mga tunay na anak ng ating pinakamamahal na Panginoon? Amen? Fearing God is knowing God in all His ways. And this is where true wisdom lives. Or this is true where wisdom lies. Amen? The fear of fearing God is knowing God in all His ways. And this is where true wisdom lies. Kung tayo, mga minamahal, ay may tunay na pagkatakot sa ating pinakamamahal na Panginoon, doon mag-uumpisa na magkakaroon tayo ng wisdom o karunungan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya anong dapat nating katakutan, mga minamahal? Basahin po muna natin Mateo 10:28 hanggang 42. Praise the Lord, medyo mahaba po ito. 10:28 hanggang 42. Praise the Lord. Ng Mateo po. Dito po sa aklat ng Mateo Kapitulo 10, ang bersikulo po ay 28. At huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, dalapwat hindi nakakapatay sa kaluluwa, kundi bagkus ang katakutan ninyo, yaong makapupuksa
sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Amen. Kaya 28 lang muna, mga minamahal. Iulitin po natin, mga minamahal, sa English po, mga minamahal, so English, and fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul. Amen? Katakutan daw natin, mga minamahal, ang mga nagsisipatay, o wag natin katakutan ang mga bagay na nagsisipatay ng katawan, mga minamahal, but are not able to kill the soul, but rather fear Him, which is able to destroy both soul and body in hell. At sino po yan, mga minamahal? Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang mga bagay na kinakatakutan natin dito sa mundo, mga minamahal, ay maaaring patayin lamang or papatay na lamang ang ating mga pisikal na pangatawan. Amen? Ang mga bagay na kinakatakutan natin, maaaring ang pinapatay niya lamang, mga minamahal, yung ating mga mental capacities, mga minamahal. Pero ang tunay daw natin na katakutan, mga minamahal, ay siya na maaaring patayin o puksain ang ating both our soul and our physical body. At walang iba, mga minamahal, na maaaring pumuksan ng ating buhay, mga minamahal, kundi ang nag-iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya daw ang dapat nating katakutan, mga minamahal. Basahin po muna natin, mga minamahal, John chapter 16, verse 33, mga minamahal. Ano yung pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon? Kung tayo ay magkaroon ng tunay na pagkatakot sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. What is the promise and the assurance of God? Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 16, ang talatay 33. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Right. Sa sanlibutan ay mayroong kayong kapighatian, ngunit laksan ninyo ang loob. Aking dinaig ang sanlibutan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. In English, these things I have spoken unto you that in me you might have peace. Amen. Hindi daw fear, mga minamahal, but in the Lord we might have peace. In the world you shall have tribulation. Amen. And this tribulation, ano yung mga kasama ng mga tribulations na ito, mga trials, mga temptations, mga minamahal, pagkatakot, mga minamahal. Subalit, anong pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon? But be of good cheer. Tayo daw ay mga galak, mga minamahal. Bakit daw? Kailangan lakasan natin ang ating mga loob. Dahil ang mahal na Panginoon, dinaig na ang sanlibutan. I have overcome the world, sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kailan na-overcome ng ating pinakamamahal na Panginoon ang sandaigdigang ito, mga minamahal, ang sanlibutan ito? The moment that Jesus Christ gave His life. Amen? Nung ipinako ang ating pinakamamahal na Panginoon sa krus, ng ating pinakamamahal na Panginoon sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal, that's the time na na-overcome na ng ating pinakamamahal na Panginoon ang sanlibutan ito. Doon nag-umpisa, mga minamahal, na nagkaroon tayo ng pag-asa. Pag-asa, mga minamahal, na magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pili ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan ng ating mga pananampalataya. Everybody shall praise the Lord. Amen? Hindi sa pamamagitan ng ating mga mabubuting gawa, mga minamahal, kundi sa pamamagitan ng habag at biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon ayon sa ating pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Everybody shall praise the Lord. Kaya wala ni isa sa ating mga minamahal ang pwedeng magmalaki, mga minamahal, na pinili nating paglingkuran ng ating dakilang Diyos. O kaya sabihin natin na tayo ay nagtagal sa paglilingkod natin sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil pinili natin paglingkuran ng mahal na Panginoon. Hindi po, mga minamahal. Tayo, mga minamahal, ay patuloy na naglilingkod dahil sa habag at biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Ibig sabihin, mga minamahal, the fact that you are here, mga minamahal, umaawit, nagpupuri, sumasamba, nagdadakila sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin, ikaw ay tunay na pinili ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Dahil hindi po tayo ang pumili sa ating pinakamamahal na Panginoon. Malinaw sa banal na kasulatan, mga minamahal, na tayo ay piniling banal ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa lahat ng bagay, amen, pasalamatan natin ating dakilang Diyos. Patuloy natin pagbulay-bulayin ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Wala tayong ibang dapat katakutan, mga minamahal, dahil tayo ay pinili na ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Everybody shall praise the Lord. But be of good cheer, I have overcome the world. At dahil nga, mga minamahal, dinaig na ng ating pinakamamahal na Panginoon ang sanlibutan, mga minamahal, ipinangako rin ng ating pinakamamahal na Panginoon na tayo din naman sa ating pang-araw-araw pamumuhay, hanggat tayo ay may tunay na takot sa ating pinakamamahal na Panginoon, tayo ay laging magiging mapagtagumpay sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Everybody shall praise the Lord. Amen? Ang talatang ito, mga minamahal, ang pangungusap na ito ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo sa Juan 16, mga minamahal, ay para sa kanya mga piniling banal. Amen. Sa mga panahong iyon, nababatid ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo na nalalapit na ang kanyang pagkabayubay sa krus ng Kalbaryo upang tayo ay matubos sa ating mga kasalanan. Kung ating isa-isahin ang katagang binitiwan ng ating pinakamamahal na Panginoon, makikita natin dito ang pinapalalahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sino po, mga minamahal, ang mga apostoles? Amen?
Pinapaalalahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon ng mga apostoles na siya po ay haharap sa isang matinding pagdurusa. Na ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo ay haharap sa kahirapan. Na ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo ay haharap o kakaharapin din naman. Haharap mga minamahal ng mga kapighatian, mga minamahal. At ang mga bagay na ito na naharap o kinaharap ng ating pinakamamahal na Panginoon at naranasan ng ating pinakamamahal na Panginoon, ipinapabati ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na itong mga bagay na ito ay mararanasan din ng mga apostoles. Amen. Amen. Hindi sinabi mga minamahal na sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon ay puro rosas o magiging smooth lahat ng mga bagay, mga minamahal. Hindi po yan ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya kung ating isa-isahin, mga minamahal, anong sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon? Dahil naranasan ng ating pinakamamahal na Panginoon ang kapigatian. Naranasan ng ating pinakamamahal na Panginoon ang pagdurusa. Naranasan ng ating pinakamamahal na Panginoon ang kahirapan, mga minamahal. Ano ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon? Amen? Mararanasan nyo rin yan. Subalit ano ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon sa susunod, mga minamahal na linya? Be of good cheer. Ibig sabihin, maging matatag kayo sapagkat aking dinaig ang sanlibutan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi pa man po nangyayari ang pagkabayubay ng ating pinakamamahal na Panginoon, ay Kanya na pong napagtagumpayan ang sanlibutang ito. Everybody shall praise the Lord. In the world, you shall have tribulation. Anong ibig sabihin po nito, mga minamahal? Ang mundong ito, mga minamahal, na ating kinagagalawan, mga minamahal, this is considered a fallen world. Ibig sabihin, ito po ay pinapangunahan na ng kaaway. Amen? Hindi na po ang mahal na Panginoon ang may hawak ng mundong ito, mga minamahal. Ito ay hawak ng kaaway. Amen? Kaya ang mundong ito ay punong-puno ng kapighatian, punong-puno ng mga kahirapan, punong-puno ng mga pagsubok, mga minamahal. Dahil ito ay hawak na ng kaaway. We are in a fallen world, mga minamahal. Isang lugar ng mga pagdurusa. Isang lugar na kung saan punong-puno ng mga pagsubok at mga sandali may paghihinagpis. Maraming mga problema tayong kakaharapin, mga minamahal, bilang nasa mundo pa tayo, mga minamahal. Isang buhay ng mga paghihirap at karamdaman, isang panahon ng mga pagkabigo, at maaaring panahon ng pagkamatay, mga minamahal. Yan ang mundong ating kinagagalawan, mga minamahal. Subalit, napakaganda ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Kung ating pagbulay-bulayin ang talatang ating nabasa, mga minamahal, hindi ipinangako ng mahal na Panginoon na kapag Kristiyano na tayo, exempted na tayo sa mga pagsubok. Hindi po, mga minamahal. Hindi po yan, mga minamahal, ang katagang binitawan ng ating pinakamamahal na Panginoon, na tayo magiging exempted sa kahirapan, na tayo magiging exempted sa mga karamdaman, na tayo magiging exempted sa kamatayan, mga minamahal. Hindi po yan ang sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, dahil nasa mundo pa lang tayo. Amen? Ipinakita mismo ng ating pinakamamahal na Panginoon na maging siya bilang Diyos na makapangyarihan na nasaan yung tao, mga minamahal, ay dumaras din naman na ganito mga bagay. Dumaras din naman ng paghihirap, mga minamahal. Dumaras din naman, mga minamahal, ng persecutions, ng judgments in many forms, in many aspects, in many forms and levels, mga minamahal. Different tribulations in the world. Pero anong sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon? Maging ang mga apostoles. Kung ating pagtitignan, mga minamahal, pag-aaralan kung paano, mga minamahal, namuhay ang mga apostoles ng ating pinakamamahal na Panginoon noong unang panahon, ng mga panahon na iyon, mga minamahal. Sila din naman ay umarap sa mga matitinding pagsubok. Subalit dahil meron silang tunay na pagkatakot sa ating pinakamamahal na Panginoon, amen, hindi nila tinalikuran ang kanilang pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sinampalatayanan nila, mga minamahal, na ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay makapangyarihan. Sinampalatayanan nila ang pangako ng ating dakilang Diyos na be of good cheer, I have overcome the world. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Maging matibay daw tayo, maging buo ang ating damdamin, mga minamahal, dahil napagtagumpayan na yan. Lahat ng mga yan, mga pagsubok, mga problema, mga minamahal, mga hinagpis na yan, mga minamahal, napagtagumpayan na po ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Everybody shall praise the Lord. At kung yan ay napagtagumpayan na ng ating pinakamamahal na Panginoon, ibig sabihin, mapagtagumpayan din po natin. Amen! Amen! Kaya nga meron sa talata, mga minamahal, na palagi pinapangaral ng ating ginagalang mahal pastor, mga minamahal, ano man ang daranasin natin bilang mga tunay na anak ng mahal na Panginoon, wala tayong katatakutan, mga minamahal. Sabi nga, mga minamahal, sa mamatay, sa mabuhay, walang problema, mga minamahal, tayo pa rin ay sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen! Subalit tayo patuloy na dumadalangin, mga minamahal, dahil marami pa tayong pwedeng gawin sa mundong ito, mga minamahal, bilang mga tunay na anak ng mahal na Panginoon. Bilang ilaw at asin sa sanlibutan ito, mga minamahal, wala tayong ibang dinadalangin, kundi i-extend pa ng mahal na Panginoon ang buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Dahil kailangan pa maraming kaluluwa ang maligtas sa paanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Alalahanin natin, mga minamahal, ang buhay natin na ito ay hindi sa atin na. Ang buhay na ito, mga minamahal, ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kung hihilingin natin sa ating pinakamamahal na Panginoon, nabigyan pa tayo ng mahabang buhay, ng kalakasan ng mahal na Panginoon, ibig sabihin, inaalala na natin ang ating buhay upang gamitin tayong lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Everybody shall praise the Lord.
Kaya kung ikaw ay pinaghimalaan ng ating pinakamamahal na Panginoon, kung ikaw ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon, nilutasan yung mga problema, mga minamahal, may dahilan ang mahal na Panginoon. Anong dahilan ng mahal na Panginoon? Ano yung purpose ng mahal na Panginoon? Yan ay upang gamitin ka sa pamamalakaya ng mga kaluluwa sa paanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Dahil alalahanin natin muli, mga minamahal, hindi po tayong pumili upang paglingkuran ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo, isa. Bawat isa sa atin, mga minamahal, ay pinili ng ating dakilang Diyos. Kung lagi nating iisipin yan, mga minamahal, sa araw-araw, bawat segundo, bawat minuto ng ating buhay, mga minamahal, amen, ang magiging resulta niyan, we will always be humble in the sight of our loving God. Bakit, mga minamahal? Sino tayo upang ibigin ng ating dakilang Diyos? Sino tayo upang pagpalain ng ating dakilang Diyos? Sino tayo, mga minamahal, upang bigyan ng buhay na walang hanggan ng ating pinakamamahal na Panginoon at bigyan ng pagkakataon na gamitin ng ating pinakamamahal na Panginoon sa iba't ibang kapamaraanan? Everybody shout praise the Lord. Amen. Kaya sa buhay na ito, mga minamahal, haharapin din natin ang iba't ibang klase ng mga pagsubok kagaya ng mga karamdaman, ng mga trahedya na ating mga napagdadaanan sa ating pang-araw-araw na buhay, mga minamahal. Mga natural na sakuna, mga minamahal. Amen? Kaya kahit na Kristiyano tayo, mga minamahal, kung may mga kalamidad, mga minamahal, pagdadaanan din po natin yan, mga minamahal. Amen? Mga pandemyang ating kinaharap, mga minamahal, mga nagdaang taon. Kinaharap ng bawat Kristiyano yan, mga minamahal. Subalit, anong naging bunga dahil tayo may tunay na pagkatao sa ating pinakamamahal na Panginoon? Narito tayong lahat, mga minamahal, pinagtagumpay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Kaya kung ikaw, mahal na kapatid, ay humaharap sa mga pagsubok ngayon, mga minamahal, alam natin, tunay ang pangako ng ating dakilang Diyos. Ikaw din naman ay magiging mapagtagumpay. Everybody shout praise the Lord. Amen? Sabi nga, mga minamahal, great blessing will not come without a great trial. Amen? Ang malaking pagpapala, mga minamahal, ay hindi ibibigay ng ating dakilang Diyos hanggat wala kang pagdadaanan na pagsubok. At kung napagtagumpayan na ng isang tunay na Kristiyano ang pagsubok, mga minamahal, na ipagkakaloob o iaalaw ng mahal na Panginoon. Amen? Doon pa lamang ibubuhos ng ating dakilang Diyos ang kanyang masaganang pagpapala. Everybody shout praise the Lord. At alalahanin natin, mga minamahal, kung pag-uusapan ng pagpapala, hindi lamang sa mga material na bagay, mga minamahal. Maraming aspeto ang pagpapala, mga minamahal. Maaaring sa pisikal ng ating mga pangangatawan, mga minamahal, sa ating mga kalakasan, mga minamahal. Maaaring aaliwin ang iba sa ating, mga minamahal, sa pamamagitan ng mga pagpapalang material, mga minamahal. Subalit ang mahalagang pagpapala na meron ng isang tunay na Kristiyano, mga minamahal, yung kaligtasan, yung spiritual na pagpapala na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ano po yung mas mahalagang pagpapala, mga minamahal? The gift of contentment. Amen? Na ano man ang mangyari, mga minamahal, amen, lagi tayong kontento. Lagi tayong mapasalamatin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil kung meron daw tayo, mga minamahal, the spirit of contentment, mga minamahal, na nagmumula lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ano man ang kaganapan, ano man ang pangyayari, mga minamahal, ang pagpapala ng iba magiging pagpapala din sa atin. Tayo ay nagagalak, mga minamahal, kung ang ating mga kapatid ay pinagpapala. Mga minamahal, dahil tayo kontento na sa kung ano yung pinagkakaloob o ipagkakaloob sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Walang puwang ang inggit, mga minamahal, sa pagpapala ng iba. Bakit, mga minamahal? Dahil meron tayong espiritu ng contentment. Amen? Kapag may nagpapatotoo na sila pinagpapala, mga minamahal, pinapasalamatan natin yan, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Dahil nararamdaman din natin ang kanilang pagpapala. Everybody shout praise the Lord. Amen? Iba-iba ang pag-aliw sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya minsan may mga maririnig tayo, marami tayong naririnig mga kapatiran, sa kabila ng kanilang mga kasalatan sa buhay, mga minamahal, sila ay nagpapasalamat. Amen? Bakit, mga minamahal? Dahil andun pa rin yung kagalakan na nagmumula sa ating pinakamamahal. Ibig sabihin, pinagpala sila ng karunungan, ng wisdom na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon, na ang lahat ng mga bagay na kanilang napagdadaanan, maski mga problema o kawalan, mga minamahal, ay ayon pa rin sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord! Dahil kung wala tayong karunungan espiritual, mga minamahal, konting bagay lamang, konting kibot lamang, konting pagsubok, mga minamahal, maaaring aayaw na tayo. Amen? Maaaring matitisod na tayo. Bakit naman si sister ganito? Bakit si brother ganito? Bakit sila malapay noon? Pulong-pulong, maraming sasakyan, maraming bahay. Bakit malapay noon? Subalit kung meron tayong karunungan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon, bawat patotoo ay pasasalamatan. Oh, glory to God! Pinagpala ang ating mga kapatid. Tunay na buhay ang Diyos. Kahit nasa ikaw ay nasa pagsubok, mga minamahal, kahit na ikaw ay nasa karamdaman, kung may maririnig kang pinagaling ako na malapin, oh, glory to God! Buhay ang Diyos! Dahil meron tayong karunungan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon, Kristo. Amen! Amen! Babalikan po natin, mga minamahal, yung karunungan na yan, mga minamahal, saan mag-uumpisa?
kung tayo ay may tunay na pagkatakot sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya yung karunungan na yan, mga minamahal, yung wisdom na sinasabi po natin, mga minamahal, mag-uumpisa kung tayo ay may tunay na pagkatakot sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kagaya ng ating nabasa, ng mga unang mga talata, mga minamahal. Ipinapamanhik sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon na tayo magkaroon ng tunay na pagkatakot at kilalanin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nag-iisang Diyos, mga minamahal, upang sa gayon, mga minamahal, tayo ay lalakad ayon sa kanyang kalooban at magkakaroon ng karunungan nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Everybody shout, praise the Lord! Basahin po natin mga minamahal ang mga huling talata, mga minamahal, Romans chapter 8, verse 16 up to 18. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 8, versikulo 16 hanggang 18. Ang Espiritu din nagpapatotoo na kasama na ng ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. At kung mga anak ang tagapagmana nga, mga tagapagmana sa Diyos at ang mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung magkagayon sa pagtiis tayo sa Kanya upang tayo luwati naman na kasama niya. Sa 18, sapagkat napatunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito, na hindi karapat dapat maitumbas sa kaluwatian, mahayag sa atin. Ibalik po natin mga minamahal, idagdag po natin yung 15, kaya hindi po, praise the Lord. Dito po sa 15. Sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang Espiritu na pagkaalipin sa ikatatakot, dapat ba tinanggap ninyo ang Espiritu na pagkakupkup, na dahil dito sumisigaw tayo ng Aba, Ama. Everybody shout, praise the Lord. For ye have not received the spirit of bondage again to fear. Amen? Yan ang pilit, mga minamahal, na ginagawa ng kaaway, mga minamahal, maging sa mga tunay na mga Kristiyano na, o mga pinili ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, pilit na sinisiksik ng kaaway, mga minamahal, amen, na tayo, mga minamahal, ay makasalanan pa rin. Amen? Kung tayo ay pinili na ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ibig sabihin, mga minamahal, tayo na ay pinagkalooban, mga minamahal, ng Espiritu, na tayo pinalayan na ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Espiritu ng pagkailipin, mga minamahal. For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption whereby we cry, Aba, Ama. Kaya mga minamahal, nagkaroon tayo mga minamahal ng karapatan na tumawag at manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ano ibig sabihin ng karapatan na yan, mga minamahal? Amen? Every time that we raise our hands, tayo ay nagluluwalhati, sumasamba, nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, ipinapadama sa atin na ating pinakamamahal na Panginoon ang kanyang banal na presensya. Everybody shout, praise the Lord. Sa tuwing tayo, mga minamahal, ay nagsusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa tuwing tayo umiiyak sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon, sa kabila ng kalubayan, sa kabila ng mga pagsubok, ng kahirapan, kapighatian, mga minamahal, nararamdaman natin ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen? Dahil dito, sabi dito, mga minamahal, tayo, mga minamahal, ay sumisigaw daw. Nagkakaroon tayo ng pagkakataon na sumigaw at humiling sa ating pinakamamahal na Panginoon, Aba, Ama. Amen? Abba, Father. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. Amen. Sa ating pang-araw-araw ng pamumuhay, mga minamahal, makikita natin na tayo ay mga tunay na anak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ipapakita, mga minamahal, sa sanlibutan nito na tayo tunay na mga anak ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil nasa atin daw ang Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At kailan po pumasok ang Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon sa atin? Nung tayo po ay nabautismuhan sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, doon pumasok ang Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon na siyang nanananahan sa ating mga puso. Amen? Kaya nga palaging sinasabi at pinapangaral sa atin ng ating beloved assistant pastor, mga minamahal, na kailangan natin bantayan ang ating mga puso na maging busilak lagi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Dahil sa ating mga puso nanananahan ang banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. And if children, then heirs, heirs of God, and joint heirs with Christ. If so be that we suffer with Him, that we may be also glorified together. Amen? Kung babalikan natin yung nabasa nating talata, mga minamahal, anuman ang mga naranasan ng ating pinakamamahal na Panginoon, kagaya rin ng mga naranasan ng mga apostoles, ng mga naunang mga Kristiyano, ganyan din naman ang mararanasan natin. Subalit, mga minamahal, ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon, if we suffer with Him, we may also glorify together. Everybody shall praise the Lord. Tayo din naman, mga minamahal, ay luluwalhatiin ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang dakilang pagbabalik. Everybody shall praise the Lord. For I reckon that the sufferings of these present times, amen, napapatunayan daw natin bilang mga tunay na anak ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, na ang pagtitiis sa panahong ito ay hindi karapat-dapat. Anong hindi karapat-dapat, mga minamahal? Hindi karapat-dapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Amen? Ano yung kaluwalhatian na mahahayag sa atin, mga minamahal?
ang buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Amen? Amen. If you have tasted heaven, mga minamahal, ayaw mo nang bumalik, mga minamahal, ganoon daw, mga minamahal, ang ipaparamdam. Yun daw, mga minamahal, ipaparamdam ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Amen? Tayo na nga lang, mga minamahal, sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ipinaparanas na sa atin na ating pinakamamahal na Panginoon, a taste of heaven. Bakit, mga minamahal? Amen? Yung nagiging mapagtagumpay ka pa lamang, mga minamahal, that is a taste of heaven. Ang mga pagpapalang inaaliw tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon, that is a taste of heaven, mga minamahal. Mga pagsubok na yung napagtatagumpayan, mga minamahal, that is a taste of heaven, mga minamahal. Amen? Amen. Ang kalakasan, ang katatagan, ang kaligayahan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon, that is a taste of heaven. Most especially, mga minamahal, the holy presence, the sweet presence of our loving God is a very sweet taste of heaven. Amen? Sa tuwing tayo nagtitipon-tipon, mga banal ng ating pinakamamahal na Panginoon, ibinubuhos ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang banal na presensya, mga minamahal, ibinababa ng ating pinakamamahal na Panginoon ang langit. Amen? 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 Kaya ganoon na lamang, mga minamahal, ang pag-iyak ng mga Kristiyano sa tuwing gumikilos ang ating pinakamamahal na Panginoon dahil nadarama natin ang pag-ibig, ang kaluwalhatian ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen? There is a glorious hope. There is an everlasting life promised to each and every one of us who will remain in Christ Jesus. Sila lamang, mga minamahal, na magtitiis hanggang sa kawakasan. Anong sabi ng mga kasulatan? Sila lamang ang maliligtas. Amen? Kaya kailangan po tayong magtiis sa kabila ng mga kapighatian, sa kabila ng mga pagsubok, mga minamahal, dahil alam natin na tayo magiging mapagtagumpay sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At upang sa gayon, mga minamahal, tayo na magtitiis hanggang kawakasan, tayo ay ililigtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Huling talata, mga minamahal, maganda na po ang ating mga awit, mga manunugtog, mga minamahal. Unang mga taga-Korinto, 15:58, praise the Lord. Dito sa aklat ng mga unang taga-Korinto, Kapitulo 15, talatang 58. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo magsitatag, huwag magkilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ano man ang kaganapan sa ating mundo, mga minamahal, pilit man tayo, mga minamahal. Amen. Napasukan ng katakutan sa mundong ito, mga minamahal. Anong sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon? Mga kapatid kong minamahal, kayo magsitatag. Everybody shall praise the Lord. Be ye steadfast, unmovable, mga minamahal. Huwag makilos. Ano yung unmovable, mga minamahal? Ibig sabihin, hindi daw tayo, mga minamahal, masusway. Amen. May mga pagsubok, mga minamahal, may mga katitisuran man sa ating mga daanan, mga minamahal. Huwag daw tayong liliko, mga minamahal. We have to be unmovable, always abounding in the work of the Lord. Anong ibig sabihin yan, mga minamahal? Laging sumasagana sa paggawa, sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Laging sumasagana sa paggawa ng mabuti sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Laging sumasagana sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa, lalong-lalo na, mga minamahal, sa ating mga kapatid sa pananampalataya, mga minamahal. Everybody shout praise the Lord. Laging sumasagana, mga minamahal, sa loob at labas ng iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lagi tayo natutuwa. Amen? Kahit sa tuwing may gawain, mga minamahal, natutuwa tayo, mga minamahal. Amen? Kahit na paiba-iba yung mga schedule po ng mga services po natin, mga minamahal, natutuwa pa rin tayo, mga minamahal. May kagalakan tayo, mga minamahal. Dahil anong sabi dito, mga minamahal, laging sumasagana daw sa gawa ng Panginoon. Amen? Ang pagdalo natin, mga minamahal, ay pagiging masagana sa paggawa sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Minsan pa nga kulang, mga minamahal. Halos minsan, mga minamahal, araw-araw na lang gusto mo may gawain, mga minamahal. Amen? Amen. Always abounding in the work of the Lord, mga minamahal. Naghahayo tayo, mga minamahal. Nagsishare tayo ng kabutihan ng mahal na Panginoon. We share the gospel. We share the testimony, mga minamahal. Huwag nating isipin, mga minamahal, na ay, kulang ako sa kalaman ng salita ng malapay, nahiya ako mag-share, mga minamahal. Your life itself, mga minamahal, is a living testimony. Your life itself, mga minamahal, is a living proof of the word of the Lord living in your life, mga minamahal. Amen. Sa bawat pagpapatotoo mo, mga minamahal, na ikaw ay pinagaling ng malapay noon, inilalahad mo ang kapangyarihan na nasa sa salita ng malapay noon. And that is the word of God, that He is a healer. Amen? Ipinapatutunan mo, ikaw ay niligtas ng malapay noon, ikaw ay binago ng malapay noon. Yan ay salita ng malapay noon na nabubuhay sa iyong buhay, mga minamahal. Everybody shout praise the Lord. Kaya yung mga patotoo po natin, mga minamahal, yun yung mga salitang nananalaytay sa ating mga katauhan, mga minamahal. Those are the words of the Lord. Amen? That's why if we share our testimonies, mga minamahal, you are sharing the gospel.
Amen? Dahil yung mga testimonyo, yung mga kaganapang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating mga buhay, mga minamahal, yan yung mga buhay na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon na naganap na sa ating mga buhay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen? Lagi tayong magtatawag, mga minamahal, dahil alam natin na hindi masasayang ang ating paghihirap at paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon gaya ng nasusulat. Everybody shout, praise the Lord. Hindi daw masasayang. Amen? Kahit ang pagpulot natin ng konting basura, mga minamahal, amen, sa ating daraanan, mga minamahal, amen, pagligpit natin ng mga upuan, mga minamahal, anumang mga bagay na ating pagtulong sa gawain, lalong-lalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang mga pagkakaloob natin, kahit na maliit pa yan, mga minamahal, ayon, mga minamahal, sa ating kakayanan. Lahat yan ay hindi mapapawalang bahala, mga minamahal. Amen? Lahat ng mga yan, mga minamahal, ay hindi mawawalang kabuluhan sa ating pinakamamahal na Panginoon. All these things will be rewarded. Amen? Yung reward na yan, mga minamahal, minsan ibibigay na ng mahal na Panginoon dito sa lupa. But the greatest reward ay ipagkakalob na ng ating pinakamamahal na Panginoon sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya walang kalugihan po sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Magkaroon lang po tayo, mga minamahal, ng tunay na pagkatakot sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo, mga minamahal. Praise the Lord. Tayo pong umawit, mga minamahal. At patuloy natin pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Nasa mga sandaling ito, mga minamahal, ay patuloy tayong pinagtitibay. Tayo pinipili ng ating dakilang Diyos upang siya ay ating paglingkuran at ating luwalhatiin, mga minamahal. At dalangin natin by faith hanggang sa kanyang dakilang pagbabalik, mga minamahal, tayo pa rin ay sama-sama narito, mga minamahal, at sama-samang haharap sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo yung lahat ay umawit, mga minamahal. Magpakatatag, huwag matina, laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Magpakatatag, praise Lord, hallelujah. Huwag matina, laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Minsan pa ang mga minamahal ko, Jesus. Magpakatatag, huwag matina. Hallelujah. Laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Huwag maghina, laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Alam natin, nasa ating Diyos ang ating gawa. Kung may mga bisita, mga minamahal, kayo po yung aming naniyan, sa harapan. Upang sa gayon, mga minamahal, ay magkaroon din tayo ng tunay na pagkatakot sa ating dakilang Diyos. Sa gayon, mga minamahal, tayo din mga minamahal ay magkakaroon ng tunay na karunungan at pag-ibig na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise God. Hallelujah, hallelujah. Huwag maghina, lagi sumasagana. Laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Magpakatatag, kami maging matatag o Diyos. Hallelujah. Bakit niyo ako sa amin, mga Panginoon? Laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Kung tayo'y manatili sa kanyang salita, ang Panginoon sa atin bawat mina. At kung ano pa ang hingin natin sa kanya, ang pangako niya ay mayroong katuparan. Hallelujah, minsan mga minamahal,
isa sa atin, mga minamahal. Sa ating bawat wika. At kung ano pa ang hingin natin sa Kanya, ang pangako niya ay mayroong, yes, Lord, katuparan. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Yes, my Lord. Laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Praise Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Marapat natin papurihan, pasalamatan, dakilain ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo sa kanyang kabutihan. Maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa pagkapili mo sa bawat sa amin. Hindi ba kami karapat dapat tawagin iyong anak, mahal na Panginoon, subalit kami iyong kinahabagan sa pangunguna panalangin namin ginagala, mahal Pastor. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Sa lahat ng mga baguhan naririto, mga minamahal. Kayo ay mapalad, mga minamahal, katulad din po namin kayo noon, na punong-puno, mga minamahal, ng problema. Punong-puno ng kapigatian, punong-puno ng mga bisyo. Marami sa atin, mga minamahal, marami sa mga naririto, punong-puno ng kabiguan, punong-puno ng karamdaman. Maaari po muna niyong ibaba yung mga kamay, praise the Lord. Subalit nung aming tinanggap ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, kagaya niyo rin po, nagkaroon ng pananampalataya na lumapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil kung hindi po kayo binigyan ng mahal na Panginoon ng pananampalataya, hindi po kayo makakalapit sa kabanalan ng ating dakilang Diyos. Subalit dahil kayo ay nakalapit sa kabanalan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ibig sabihin, mismo ang mahal na Panginoon Kristo ang nagbigay ng pananampalataya sa inyo, mga minamahal. Ang gagawin nyo na naman po, mga minamahal, yung pong ipapaliwanag ng ating mga kapatid, mga minamahal, ating beloved preacher, Joey Mancero, mga minamahal, ating pong pakinggan na mainam ang kahalagahan ng ating pagtanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. God bless you all po, mga minamahal. We love you all. But our Jesus loves you more. Praise God. God bless you, beloved minister. Hallelujah, Fillmore Awas. Amen. Praise the Lord. Salamat sa banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Maging sa ating mga bisita, mga baguhan, live webcast viewers, kayo po ay pinagpala dahil ang Diyos mismo ang tumawag sa inyo sa mga oras na ito. Meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Ito po yung magiging susi upang mabuksan ang kalangitan, ikaw ay magmana ng buhay na walang hanggan. Una po ay ang pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Siya ang Diyos na nagkatawang tao, na hayag sa laman, namatay sa krus ng Kalbaryo, nabuhay na maguli upang patunayan siya ang nag-iisang Diyos, wala nang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pangalawa, yung pagsisisi sa kasalanan. Kailangan pong makalangit na pagsisisi, hindi mo nababalikan ang ating mga kasalanang nagawa. Amen. Ang pangatlo po na reglamento ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Gawa 2:38, mangagsisi kayo at magpabautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa ikapagpapatawad ng iyong mga kasalanan at tatanggapin nyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang pang-4, yun po, ang banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, siya mismo ang magbibigay sa inyo. Siya ang magbabautismo sa inyo ng kanyang banal na Espiritu. Sa mga oras na ito, itaas niyo po ang inyong 2 kamay. Kayo po yumuko bilang pagpapakumbaba. Tanggapin niyo ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ganito po ang inyong banggitin. Pinakamamahal na Panginoong Jesus, narito po ako, isang makasalanan, nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran, linisin mo po ako
ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Buong pagpapakumbaba, tinatanggap kita bilang Diyos at sarili kong tagapagligtas, hari ng aking buhay. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Gawin mo akong tunay na Kristiyano. Bigyan mo ako mapagpakumbabang puso upang masunod ko ang lahat ng iyong banal na kautusan. Sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen and amen. Praise the Lord. Kami po ang manalangin para sa inyo. Mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis na pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Yesus. Sa pangunang dalangin ng aming minamahal at kagalang-galang na Pastor Evangelist Wildis Rada Almeida, yung end-time prophet. Kami po'y lubos na nagpapasalamat na patuloy ka nagliligtas ng marami pang kaluluwa. Narito po sila, batid mo ang kanilang pagsusumamo. Mahal na Panginoon, patawarin mo sila. Isulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Gawin mong tunay na Kristiyano sa isip, sa gawa at katotohanan. Tagapagmana ng buhay na walang hanggan. At dalangin po namin, mahal na Panginoon, iligtas mo maging ang kanilang mga mahal sa buhay sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen and amen. Praise the Lord. Dalawa na po yung naisagawa, pananampalataya at pagsisisi ng inyong kasalanan. Huwag po kayong umalis o lumisan sa banal na gawain na hindi po nabautismuhan upang lubos ang kasiguraduhan ng pagpapatawad. At kung kayo magpapatuloy, yung buhay na wala hanggan, ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Magpatuloy po kayo hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you po. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos ay tayo dadako na po sa lahat po ng ating pangangailangan. Prayer for the sick, ibigay ko po ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Fred Ignacio. Amen. Praise the Lord. God bless you po, Brother Joey. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Ang minamahal tayo po dulog sa trono ng biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. At isipin pa rin natin, mga minamahal ko na ating mga kapitbahay, sa mga oras na ito'y nasa kahimbingan ng kanilang pagtutulog. Kaya po sa atin po, kung tayo po'y humilig sa ating mahal na Panginoon, kahit hindi natin isigaw ng malakas, alam po ng ating pinakamamahal na Panginoon kung ano ang hihingin natin. Maging masunuri lang tayo, Kristiyano minamahal ko, isang tiyak na bagay. Lalapit din sila katulad sa atin minamahal ko. Maglilingkod din sila sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Dakilit po magpala namin ang mga Diyos makapangyarihan sa iyong pangalan na aming pinakamamahal na Panginoon. Pinakamamahal na Panginoon, sa pangunang panalangin po ng aming minamahal, galang ang Pastor Evangelista Willis Dalmeda, ang iyong banal na propeta. Nato kung wala Panginoon, nagsusuwa mo sa iyo, ano po ang aming pangangailangan, pati mo wala Panginoon, hindi po maiksi yung kamay na hindi mo maipagkaloob ang pangailangan ng bawat isa at hindi po malayo yung pandinig na mapakinggan ng hinang iyong anak at sa iyo makapangyarihang pangalan namin sinasaway ang demonyo ng karamdaman, diamonds of sickness and disease, diamonds of problems, unbelief and doubts, cast out, cast out, cast out. In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin natin dakilang Diyos. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y lumukos na 3 beses. Kasabay po ng pagsabi ng Hallelujah, praise the Lord. Gawin natin. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Gawin natin, dakilang Diyos, maraming salamat sa ating mga Panginoon. Minawal ko, tayo po idadako minawal ko sa